Baby pa nga ang Chacha nung nabili ni Kuya itong dollhouse niya. Kaya naman ngayon lang niya talaga masasaksihan ng buong buo dahil nga wala siyang pakialam noong mga time na 8 months to 7 months pa siya. Talagang hindi nga niya na-feel nung time na inopen namin yan. Kaya naman uulitin namin yan. Buti na nga lang na itago pa. Kaya naman kung makikita niyo siya dyan, sobrang excited siya kasi nga ngayon niya lang masasaksihan yung dollhouse niya. Diyos ko, parang mararak-rak na nga dahil nga sobrang big na ng Chacha ko. Kaya naman pinagtulungan na namin ng dada na ayusin tong dollhouse niya kasi naman mahirap din ayusin, nakshuta. Dahil talaga magiging engineer ka dyan sa kakakabit mo ng mga, ewan ko ba kung ano yan. Nangingialam na nga ang Chacha ko dyan sa sobrang excited niya. Diyos ko, parang mararak-rak niya na talaga. Unti-unti na nabubuo ng dada itong dollhouse niya, kaya naman hindi na mapakali ang Chacha. Diyos ko, buti na lang talaga na itago to ni nanay at tatay. Talaga naman may paglalaroan na siya ngayon. Paano ba naman kasi pabuhat ng pabuhat ang Chacha? Kaya naman na yan, pinalabas na namin para naman may magawa siya. So, sobrang excited ng Chacha, nag-stay na rin talaga dun sa loob kahit hindi pa naayos. Kaya naman unti-unti na rin siya nangunguha ng mga ilalagay niya sa loob na kasama niya kagaya ni JJ. Diyos ko, kung ano-ano na nga talagang pinaglalagay niya dito sa may loob. Habang tamang ayos pa nga lang din kami dyan ni Dada dahil nga mahirap din naman palang ayusin to lalo na't malambot. At finally na nga, natapos na naming ayusin ng Dada kaya naman nandito na ang Chacha sa may loob. Bali nilagyan ko nga rin dyan ng up-up para naman hindi siya matigas na kapag uupo ang Chacha. Wala ko, kompletos recados. Meron pa nga siya talagang kitchen. After nga namin maayos yan at naglalaro na nga ang Chacha, busy na siya sa mga oras na yan. Pinuntahan ko naman ang Dada. Naksyota, busy din. Sabi ko, tulungan niya akong maglaba dahil nga ibra-brush ko yung mga damit ni Chacha. Wala ko, nang kasarap ng buhay, nang kasarap sipatin, charis. Total, busy naman kayong dalawa ng Chacha at ng Dada. Hinayaan ko na nga lang sila muna doon dahil nga may gagawin ako. Ay, Roga, nag-day off nga ako pero parang hindi naman day off to, charis. Inayos ko na nga yung mga labada kong damit ng Chacha at naayos ko na rin naman, nalabhan ko na rin yung mga damit namin ng Dada. Inuuna ko talaga yung mga damit namin kasi naman baka hindi matuyo, medyo malalaki pa man din. Kaya naman sinunod ko na rin tong labhan itong mga damit ng Chacha dahil nga sobrang nangnger-nger nakshuta. Talagang makakagamit ako dito ng 1 galon na Sunrocks. Inumpisan ko na nga banlawan muna yung mga damit ng Chacha saka ko naman sinunod na sabunan. At nung nire-ready ko na nga yung mga damit na yan, nakalimutan ko, wala na palang tubig kaya naman nagbomba ako agad dyan. At nung medyo nakabomba na nga ako ng pangsabon ko, ayan, inumpisan ko na nga pero hindi ko mabuksan itong Sunrocks nakshuta. Gagamitin ko sana yung baba kong pambutas pero wag na baka pumuti. Charis. Kaya naman binutas ko dun sa may bakod, nakshuta. Nagsasabon na nga ako ng mga oras na yan at busy pa rin ang Dada. Diyos ka, ng katamad ng Dada, ng kasarap batukan. Hindi mo talaga siya mapapaalis doon kapag nag-start na nga siyang mag-computer. Kakasigaw ko nga dyan ng Dada, nainis na, kaya naman sumama na rin sa akin nagbanlaw. Diyos ko, talagang dito siya nagpunta kapag banlawan na. Kaya naman nainis ako ng mga oras na yan, kaya naman siya pinagbanlaw ko at nagbomba ako ng kaunti dyan. Pero hindi ko pa rin natiis talaga, kaya naman tinulungan ko na rin siyang magbanlaw para naman mabilisan. Diyos ko, nang kahirap talaga pag mag-isa ka lang naglalaba, no? Kaya dapat tawagin niya talaga yung mga asawa nating batukan ng kasarap. Para hindi sila sarap buhay, nakshuta. Habang nagbabanlawan na nga kaming dalawa dyan ni Dada, panay naman ang kulit ng Chacha, buti lang hindi siya naglilikot dyan sa amin. Medyo paspasan na nga yung ginagawa namin ng Dada at nagugutom na rin ako ng mga oras na yan. Wala ko, nung natapos na nga kaming magbanlaw, gusto niya nang umalis dyan. Sabi ko magsasampay pa kami. Diyos ko, akala niya siguro madali lahat ng ginagawa ng nanay. Charis. Hindi niya alam, walang pahinga ang mga nanay, no? Kaya naman hinayaan ko na siyang magsampay dyan at kinuhanan ko pa nga ng mga hanger dahil kulang. Wala ko, sa sobrang gutom ko, tinulungan ko na naman. Dahil baka mamaya isumbat na naman sa akin niya yan, talaga magpamasahe din siya ng di oras, nakshuta. Diyos ko, kung kailan ako naglaba, doon naman makulimlim. Pero sobrang init pa rin kahit nga makulimlim, nakshuta. Diyos ko, bago ka umulan, patuyuin mo muna yung mga nilabhan ko. Baka nga maulit ko pang maglaba kapag umulan pa, nakshuta. Kaya naman na yun lang mga kavava. Salamat sa panonood. Salamat sa inyo mga nanay na masisipag.